Hi mga Kapilipino, ako si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan at ang bawat tao ay may pinaguhugutan at ang Pilipino ay natatangi sa buong mundo. Welcome sa Kwentong Pilipino. Sa pagpasok natin sa ikalawang taon, abangan ang mga susunod na mga kabanata. Jeremy, ngayon, nung nag-asawa ka, pansamantala mo muna sinantabi ang pangarap mo sa musika. Yes po. Ano ang dahilan? Bakit muli kang nagbabalik sa mundo ng musika ngayon? Malalaki na po kasi mga anak ko. Okay. Siguro yung pagkakataon na meron ako, mas maluwag kumbaga. Nung maliliit kasi sila, kailangan ko talagang kumayod Tsaka walang katulong yung asawa ko para dun sa financial o pangtaguyod namin sa pamilya namin. Ayun, kung ngayong malalaki na sila, so medyo nakakasama ko na rin yung asawa ko sa mga gigs ko. Yeah. Hindi kagaya ng mga dati na talagang ako lang. At ayun, maluwag na siya talaga ngayon. O ito Jeremy, puso sa puso, gaano kahirap sa'yo ang humabol sa mga awit ngayon na nakikita mo sa iba't ibang plataforma ng musika? Mahirap po talagang humabol lalo na kung independent artist ka. Kasi ikaw lahat ang kikilos. Ikaw lahat ang gagalaw, sa'yo yung gastos, yung resources, ikaw lahat ang mag-i-invest nun. Pero hindi ko tinignan yun na yun na yung sagabal Kasi tulad yung sinabi ko rin, may mga artist din na wala nung meron ako sa ngayon. At yun yung tinitreasure ko na ilaban pa rin yung pangarap ko sa pagganda. Okay, Jeremy, sa pagbabalik mo sa mundo ng musika, nasaan ang asawa mo? Parang nasaan po? Nasaan posisyon siya? Ano ang kanyang ibinibigay na pag-agape sa'yo? Sobrang supportive po. Actually, siya po nag-aayos sa akin pag may gig ako So, ganun po siya ka-supportive. At lagi niya ako sinasama. Mas galit siya pag hindi siya kasama. Kaya palagi siya sinasama. So, kahit anong mangyari, talagang kailangan makita niya ako na nagpe-perform. Gusto niya makita na maabot ko yung mga pangarap. Kung may dalangin ang puso mo ngayon, dala ng iyong pagbabalik na makilala sa mundo ng musika, ano ang nais mong sabihin sa Diyos? Sabi siguro salamat lang dito na pinatungtong niya ako sa larangan to. Kung hindi ko man maabot yung pinaka-peak, salamat pa rin. Pero kung ipapahintulot niya, mas lalong salamat. So yun po. Jeremy, balikan ko yung mga magulang mo. Anong nais mong sabihin sa kanila sa punto ng buhay mo na mayroon ka ngayon? Pa, huwag niyo po ako lalahanin dun sa mga nakaraan na natin. Baon ko po yun kaya ako naging ganito. Kaya ako ganito katatag, ganito ka-talented, kasi yun yung mga naging puhunan ko para maabot ko tong ganitong klase ng pangarap. At salamat po at mahal na mahal ko po kayo. Okay, Jeremy, kanina nabanggit mo kung ano yung kabataan mo kasama ang mga magulang mo. Tanong, ngayong ikaw ay meron ng sariling pamilya, gusto mo bang maiba ang kwento ng buhay pamilya mo mula sa kwento ng buhay mo kasama mga magulang mo? Yes po. Gusto kong mas matindi yung bond namin ng mga anak ko, ng asawa ko. Kasi nung isa sa mga naalala ko, nung bata ko, nung inaya akong maglaro kami ng nanay ko. Pero dahil nga busy sa trabaho, may ginagawa, hindi niya ako napagbigyan. At isa yun sa ayoko rin sanang gawin sa mga anak ko. Kapag niyaya nila ako, yun, talagang kasamahan ko sila dun sa bagay na yun. Bilang suporta na din at bilang tatay nila syempre. O ito Jeremy, lahat naman tayo darating sa punto na sisikat, no? Ano ang kinakatakot mo sa sarili mo kapag sikat ka na? Siguro yung pagyabang po. Isa yun sa pinaka-worst enemy ko talaga. Na aminado ko sa sarili ko na mayabang po talaga ako. Pero, ayun, inaalala ko lang po talaga yung mga nakaraan ko na galing naman talaga ako sa baba. So, anong dahilan ko para magyabang ako at itaas sobra yung pangalan ko na hindi naman ako yung dahilan kung bakit nandito ako. Gusto kong maunawaan, Jeremy, no? Sa anong aspeto ka na ilalarawan ang sarili mo
ang salitang yabang? Siguro po pag ano, yung iniisip ko na lang na ako yung magaling. Mhm. Kasi nga, yung sa part na ako lahat yung gumagawa. Mhm. So, isa yun sa pinaka-worst ko na, worst enemy ko talaga na wag mangyari na ako lang palagi yung ano. So, as long, kung maaari, may team sana na, actually meron na na nakakuha na po ako, nakakilala na po ako, nakatagpo na po ako ng mga bagong kaibigan na silang tutulong po sa akin. At siguro isa yun sa pwedeng maging daan para hindi ako kainin ng yabang na meron ako. Yung suporta ng mga kaibigan, mga mahal ko sa buhay. Ayun po. Jeremy, anong legasiya ang nais mong maiwan at makilala at marinig ng mga anak mo? Yung mga awitin ko po Yung awitin ko po kasi normally galing ko talaga sa kwento ko yun, sa kwento namin, ng mga pamilya ko. At ayun, gusto kong mapakinggan nila yon na meron akong hidden message dun. Na sila yung reason kung bakit nalikha ko yung mga obrang yun. Okay. Ano ang nais mong sabihin sa asawa mo na laging nandyan ngayong ikaw ay porsigidong maging bahagi ng mga kumikinang na bituin sa mundo ng musika? Hi, Mick. Salamat pala at palagi mo ako sinusuportahan at hindi mo ko iniiwan. Yun nga, salamat sa galit mo kapag hindi ka nakakasama. Patuloy lang natin to at kung maabot ko naman to, ikaw rin naman yung dito. Mag-aani nito na nagawa ko yung mga pangarap na naikwento ko sa'yo nung una pa lang tayong nagkakilala. Jeremy, sa mga anak mo, mapapanood nila sa mga susunod na taon, sa marami pang taon, ano ang nais mong sabihin sa kanila na maaaring hindi mo na masabi pa kapag sila ay malalaki na? Mga anak, mahal ko kayo at yung mga awitin na mapapakinggan nyo galing sa akin ay para rin sa inyo yun. At gusto ko mapakinggan nyo na meron akong sinasabi sa mga awitin na hindi ko madalas maiparinig sa inyo ng harapan. At ayun, sana lumaki kayong mga mabubuting bata. At yun, yung pagyayabang, huwag nyo na akong gayahin dun. Jeremy, hanggang kailan ka mangangarap?